Welcome back. Ngayon pag-usapan natin yung loop sa Python. Marami na ring nahingi nitong tutorial ng loop. Marami kasi kayong makikitang types of loop sa Python. So, diretso na tayo. So, yung una, yung pinakamalimit yung makikita or maybe yun yung pinakaunang ituturo sa inyo, yung gumagamit ng range. So, halimbawa, for n in um, range. So, halimbawa, gusto kong mag-loop 5 times. Tapos, let's say, mag-print lang ako ng hello. So, ang gagawin yan is, print niya yung hello 5 times. Pag naran natin, n yan, 5 times. Pwede mo ring i-include of course yung n, which is yun yung value ng range kada ikot niya diyan. Kaya ulit natin, yan, meron na siya. 0, 1, 2, 3, 4. So, mapapansin niyo, hindi ka yung 5 is gaano karami yung loop na ginawa niya. 5 naman to. Since base 0 tayo, so 0, 1, 2, 3, 4. Pero 5 yan. Okay? Yan yung una. Ngayon, yung loop in reverse naman, yung range kasi na yan, actually tatlo yung parameter niyan. Start, ito halimbawa, start tayo sa 5. Pag nag-press kayo dyan ng yung comma, lalabas pa yung ibang values niyan. So, ayan. Start, stop, and then yung step niya. So, kung gusto mong pababa yung counting, -1. So, mangyayari yan, yung una niyang index is 5, and then yung next is -1, so magiging 4, hanggang sa makarating ka sa the number before itong pangalawa na 'to. So, pag nira natin 'yan, mapapansin niyo nagsimula sa 5 which is correct, pero ang dulo niya is actually 1. So, the number before ito, 'yun yung ginagawa nitong step. Yung sa range na 5, ang equivalent actually niyan ay so ganito gawin natin, balikan natin 'to, ha. So, yung range ng 5 parang ano 'yan, so 0 hanggang 5 and then 1 yung step. Kaya pag nira natin 'to, well, dalawa yung tatakbo pero makikita niyo 0, 1, 2, 3, 4 din ito. Hindi kasama yung huli. Okay? So, ganyan yung behavior nung range. So, comment out na natin yan. Move tayo sa next. So, mag-loop na tayo sa list. So, gumawa na ako ng list. Nakakopy ko na lang mula dito sa notepad para mabilis tayo. So, let's say meron tayong list of names. Gusto nating i-display lahat ng name. Now, pag galing ka sa ibang language, halimbawa C, C++, normally, ang ginagawa niyan is by index number. So, let's say I in range, now gaano karami, yung length ng names, ito yung kalimitang ginagawa nila. So, ang gagawin nila dyan, print names, mabasa naman yung help niya, names, and then yung I. Kasi equivalent yan sa C, di ba? Parang yung wait, I equal 0, I less than 5, and then I plus plus. Parang ganyan. So, pag naran natin yan, nalilist naman niya. Nagana naman yan. Pero hindi yan yung Pythonic. Pag tinignan niya ng ibang Python programmers, hindi siya mukhang Python code. Although nagana yan. Ang Pythonic way is ganito. Directly, gagamitin mo na ito yung array mo, automatic si Python yan. Pag nilagay mo yung variable dito, i-store niya yan isa-isa. So, tara natin. So, yan yung Pythonic way ng pag-loop sa list. Hindi yung katulad kanina na meron tayong number. Na bago tayo mag-loop over sa string, panik ko lang 'to, mukhang dapat nandito 'to. Kung gusto mong malaman yung index number, kasi ito may capability na magkaroon ng index number. So, ang gagawin lang natin, ko 'yan. Now dito meron si Python na, enumerate na function, ipapasa mo lang diyan yung list. Magre-return ngayon sa'yo 'yan ng tuple. Yung index nung item na 'yon, tsaka yung item itself. So, dadagdagan lang niya ng isa pa. Instead na yung value lang, kasama niya, pati yung index, siya na rin magge-generate niyan.
Kaya 'pag ni-run mo 'yan, eto na output niya, 'yan. So, loop naman tayo sa string. Yung string kasi, array of characters din lang 'yan. So, halimbawa meron ka ritong name, is let's say John Lennon. So, para maikutan mo 'yan, so for, C in name, gawin natin yung C. So, 'yan, iisa-isahin niya yung letters. Na kung gusto mong ikutan yung word, kailangan mong i-split 'yan, yung string. So, yung string meron naman siyang split. So, i-split natin yung word, using a space kasi yun yung space na yun, yung delimiter niya. So, ganyan ang mangyayari. Yung split kasi nagre-return ng array yan. So, since in-split niya yan, ayan, ganyan. And Yoko. Gusto natin ng marami. So, yan naman yung kung gusto mong i-split by word. You just have to split using yung space. Ano pa? Dictionary. So, kuha rin tayo dito ng dictionary. Yan. So, meron tayong dictionary. Pag inikutan mo yung normal natin, katulad nung ginagawa natin kanina. Halimbawa, for name, let's say for food in menu, i-print natin yung food. Tignan natin kung ano magiging output niyan. So, output nito, yung key. Hindi kasama yung value. Now, paano ipiprint yung value? So, yung iba ang gagawin ganito. Lalagay siguro dito menu, tapos yung key, which is yung food. So, again, gagana naman yan, pero hindi yan yung Pythonic way. Kasi, merong ng built-in function si Python para doon, and yun din yung recommended nila. So, yung menu, meron siyang items na method, nagre-return niya ng tuple. Ang nire-return niya ito, yung key tsaka value. Kaya, i-print mo na lang yan, dalawang yan. Ulit natin. So, yan. Ganyan yung Pythonic way para mag-loop sa dictionary. Now, itong huli is yung while loop. Kalimitan pag nakakita ka ng while, ang kasama niyan usually boolean, like while true. Ganyan. So, hindi ito limitation ng while. Yung ginagawa mo sa for loop, pwede mong gagawin sa while and vice versa. Kalimitan lang, ito yung use case niya. Ito yung parang fixed or yung known yung iikutan mo. This is parang yung mga unknown. So, try natin gamitin tong while loop. Now, hindi natin maiikutan tong menu as is using yung while loop kasi hindi naman siya array na may index. So, may gagawin pa tayo ritong special. Hindi ko lang siya tatanggalin. So, index natin 0. Ngayon, kailangan nating i-convert muna yung dictionary into a list para maikutan natin ng paisa-isa. Halimbawa, meron tayong food list is the list nung yung menu items. Remember, ito yung iniikutan natin na nagre-return ng key at value. O-convert lang natin siya sa list para magamit natin yung index. So, magta-try tayo dito ngayon, yung food, tsaka yung price niya, kukunin natin sa food list using yung index. And then, print lang natin yung food, at tsaka yung price. Ngayon, mag-error yan. Kasi eventually, lalampas tayo dito sa list. So, pag nag-error yan, ibig sabihin nasa dulo ka na. So, ang gagawin lang natin is mag-exit tayo sa loop. Now, yung try, baka hindi nyo alam, meron siyang else. Meaning, itong ginagawa nitong else, kapag successful yung try, pupunta yan dito sa else. So, ano gagawin natin dito? I-increment natin yung index para mag-move siya sa next item on the list. So, clear natin ito. Kung wala tayong mali, at kumana yan. So, ayan. Ngayon, ni-replicate lang natin yung loop ng menu, pero para saan magandang gamitin to? Now, normally, may chinecheck kayong condition dito. So, halimbawa, checkin natin, if price is greater than 200, let's say, pag greater than 200, yun na mag-stop.
Puwede natin gamitin 'yan diyan. So ayan, hindi na siya nakarating dun sa last item kasi nung ma-encounter niya yung bulalo na na-meet itong condition na 'to, so nag-breakout na siya ng loop. Kalimitan talaga yung while na makikita niyo sa mga games, merong infinite loop dito and then meron lang condition somewhere para mag-breakout sa loop. So yun yung kalimitang pattern ng paggamit ng for loop tsaka while loop. Again, puwede niyong gamitin yung while loop in place of for katulad ng ginawa natin kanina without this, i-replicate natin yung for loop. Puwede ka rin ng mag-for loop na gagamitin mo rin 'to. Of course, ang ilalagay mo lang sa dulo nung range is something infinite. So, dito muna tayo medyo napahaba yung discussion natin. Thank you. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung notification bell. Thank you.